So yun na nga bali part 4 ng ating National Rally for Peace Davao City. Sanib puwersa ng Davao Region and Socsargen or Region 11, Region 12 na mga lokal. So bali dito tayo ngayon sa CM Recto Street. Maglalakad ho tayo papuntang San Pedro Square. So time check tayo, it's 7:06 ng umaga. So ilang minuto na lang ay magsisimula na yung kanilang peace rally. So ito yun kumbaga iti-take advantage natin tong pagkakataon na to na makita tayo ng CM Recto or makawitness tayo ng CM Recto Street nang walang sasakyang nananakbo or walang sasakyang tumatakbo kasi puro lang mga tao kasi road closure nga siya para sa mga vehicles. So yun lang, bali from here lakad tayo papuntang San Pedro Street. So samahan nyo ako or isasama ko kayo. So naglalakad tayo sa pinakasikat or isa sa pinakasikat na kalye ng Davao City, CM Recto Street, kung saan wala kang makikita mga overhead wires, di ba? Sarap lang tingnan, sarap pagmasdan, ganda sa mata, very appealing. Anyway, so yun ang shout out sa mga nanonood dyan, kaya Joel Sapino Senior, watching from Angola, West Africa, and shout out din sa kanyang pamilya, and sa may Santo Niño, Binugaw, Toril. So shout out na rin sa mga taga Toril. Shout out din kay yung from Haro, Leyte. May mga waray pala tayong nanonood dito. Shout out mga taga Iloilo City. Anong balita dyan sa lugar ninyo? Meron bang lokal ng Iloilo? Meron bang ginagawang dyan, National Rally for Peace? Meron ba sa Tacloban? Kasi ang Visayas, pagkakalam ko, sure tayo meron sa Cebu City, which is ang ginaganap sa may SRP or South Road Project pa sa SRP, no? So shout out mga taga Cebu. Mga taga Bacolod, meron ba kayong ginagawang dyan? May mga ganap ba dyan ang mga INC? Meron bang lokal ng Bacolod na nag-participate sa National Peace Rally? Basta nung nakita ko lang nung sa mga news sa INC na channel. So meron yung Legazpi City. So siguro sa buong Bicol, Kabikulan, doon yung nila, yung gatherings gaganapin sa Legazpi City, Albay. So sa Luzon, maliban sa Legazpi City, Albay, so sure na tayo sa Luneta Grandstand sa may City of Manila, and of course Quezon City. So ganyan kadami yung INC sa NCR, Region 4A, and some part of Central Luzon. Daming population dyan. Region 4A pa lang, no? Yung Region 4A, sa mga nakakaalam, so eto, trivia ho tayo. Yan po yung Calabarzon, Region 4A. So ano ba yun? Region 4A, it's Rizal, Province of Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Quezon. So yung 5 probinsya na yun, napakadaming tao nun. Kasi syempre expansion ng expansion or extension ng Metro Manila. So mga empleyado, hindi naman lahat ng mga empleyado sa Kamaynilaan ay doon nakatira sa NCR. So there is ang iba, karamihan is nasa Calabarzon, Cavite, Laguna, and Rizal. In fact 10 million, no? Kailan ba yan? 2020 yata yan na nabasa ko, no? Na hindi bababa sa 10 milyong katao ang pumupunta ng NCR araw-araw para magtatrabaho, para papasok sa trabaho. So ganyan kadami yung population ng lugar. So sabihin natin na yun ang may pinakamalayong portion ng mga INC members. So di ba? Kaya gano'n na lang,
nagkaroon sila ng ano, dalawang venue talaga, no, dalawang syudad sa City of Manila and Quezon City. So dito sa Davao City ay ano pala dito, nag-declare na ng ano, no face to face classes. So ibig sabihin online. Tapos sa Quezon City ganun din. I mean parang sa Quezon City yata suspension of classes ho talaga siya. So sa Davao City lang yung ano, parang face to ano lang siya, online class. Pero para sa akin, kunyari estudyante ako ngayon, okay lang siguro na lumiban muna isang araw, giveaway para sa event na to na gagawin ng ano, INC. Kasi kung totoosin, hindi naman to para sa kanila lang para sa atin lahat to, no? Kapakanan to ng ano, ng buong bayan. Tama rin naman talaga na unahin yung bayan kaysa yung sariling kapakanan, di ba? Kasi ang daming problema, totoo naman talagang ano, medyo napakagulo talaga ng magiging magulo 'yon, no? Lalong mag-iingay, magulo, very chaotic. Ang daming issue, no? So maglalaban-laban sa pagitan ng mga loyalist and mga DDS, di ba? Mag-aaway-away. Kasi nga, marami, kahit sabihin natin marami, konti lang yung loyalist. Marami yung DDS, pero siyempre mayaman ang mga loyalist. Kasi maraming pera ang ano, di ba? Hawak ni Tambaloslos tsaka ni ano, Saldico. Ang pera natin. Oh, di ba? Daig pa yung presidente, daig pa yung pangulo, daig pa yung ano, daig pa yung vice president tsaka yung presidente. So, in short say, dito sa bayan natin ngayon, sa pinakamamahal nating Pilipinas, ang pinaka makapangyarihan dito at namumuno sa atin dito pagdating sa pera, ha. So si Saldico tsaka si Saldico tsaka si Tambaloslos, Martin Romualdez, diba? So siyempre magkakagulo talaga yon. Tapos siyempre ano nila, ipo-push through talaga nila yung ano, no, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi ano yan tinik sa lalamunan, hadlang sa kanilang mga hangarin na yan na nga maging pangulo. Kasi pinaka pangarap talaga no, pinaka ambisyon talaga ni Martin Romualdez ay ang maging presidente ng Pilipinas. Kasi pera lang, dami niya ng pera tagal niya nang naging congressman, kurakot, di ba? So daming nakurakot niya sa kanyang panunungkulan. So hindi na mabilang yung pera ni Martin Romualdez, sobra na. So kumbaga parang typical si Martin Romualdez na siya na yung ano, yung kumbaga yung parang rich kid sa eskwelahan na napakayaman, maraming pera, pero yan naman walang nagmamahal. Hindi siya mahal ng mga tao, alam niyo yun. So marami lang siyang kaibigan, marami lang naikisama sa kanya dahil sa pera, alam niyo yun. Pero lahat ng mga gusto niyang ano, lahat ng mga gusto niyang posisyon, pwesto sa gobyerno, yan ang pagiging pangulo, hindi niya magawa-gawa. Ilang beses na ba siyang tumakbo as senator? Di ba hindi siya mananalo sa national election? Kasi wala talaga siyang appeal. Pira lang talaga meron siya. Wala siyang appeal, wala siyang karisma. So never talaga siyang minahal ng mga Pilipino. Hindi siya kilala. Partida na yan, lahat ng pagmumukha niya nakabalandra na, no, sa lahat ng mga pakete, balot, sa mga balot, mga pakete, yung mga balot bags, di ba? So kahit pa yan ang yung kanyang ginagawa, still hindi pa rin siya minahal ng Pilipino. Hindi pa rin siya manalo-nalo sa national election. Hindi niya makuha yung desired niyang posisyon national. Kasi nga wala siyang appeal, wala siyang charisma. In short say, wala, ambisyon na talaga meron siya. So naging sakim, gano'n, no? So yun lang. So subutin na lang itong INC. So maraming thank you, maraming salamat kasi nga ang ginawa ko ninyo ay initiate ng ganitong event na yun na nga, Rally for Peace, National Rally for Peace. Magkaisa, or yun na nga, wag nang patalsikin si VP Sara, wag nang i-impeach. Kasi kahit pasabihin na talaga natin na ma-impeach man si Sara Duterte, si VP,
matanggal man siya sa kanyang posisyon, hindi pa rin yun assurance na mawawala ang korupsyon sa Pilipinas. Mas lalong ang lalala kasi wala nang boses ang masang Pilipino. Wala nang walang tutulig sa kasi lahat kasi parang natatanging sa lang yata ngayon ang pinaka-oposisyon, no? Natatanging pinaka-kontra. 'Di ba? Tumutulig sa isa laban sa lahat. The Clash, 'di ba? Isa laban sa lahat. So yan po yung labanan ngayon, no? Yun yung parang nakikita kong kaganapan sa national government natin. So VP Sara versus BBM, asawa ni BBM, mga cabinet secretary ni BBM, mga tambalalays ni Tambaloslos. Tambalalays means alalay, no? Ni Tambaloslos. So yun yung nangyaring ngayon. Yun ang ganap sa national government natin. So maraming thank you sa mga INC kung kayo nanonood ngayon dito. So from the bottom of my heart, so ako'y nagpapasalamat dahil sa inyong napakalaking effort nito, ha. Talagang nagagather ho talaga kayo sa lansangan Luzon, Visayas, Mindanao para manawagan or iparinig ba ang iyong simpatsya o basta mithiin. Hindi naman talaga simpatsya, no, kasi hindi nga ito political color. No political color itong rally na to. So it's all about peace and unity. So i-address muna ang dapat i-address, pag-usapan ang dapat pag-usapan, solusyonan ang dapat solusyonan, di ba? Yan gutom, kriminalidad, droga, horror at iba pa. So yun po yung ganap dito sa Pilipinas natin na nakakabahala. Tapos itong ating mga kongresista talagang may gana pa talaga, no, na pag-usapan itong tungkol sa impeachment ni VP Sara. As if talaga hindi makakurakot din ng mga alam niyo na, di ba? Mga anak ng pops, di ba? So sarap talaga magmura sa totoo lang. Mantakin mo yung PhilHealth natin. Hindi ako empleyado hindi ako self-employed ako, ha. So ako yung nagbabayad ng premium ba ang tawag doon. Binabayaran ko yung PhilHealth 6,000 pesos. Fully paid yan kasi good payer nga ako. 6,000 pesos binabayaran ko every January for whole year na yan. So ngayon nalaman ko hindi ko naman magagamit yun kasi hindi naman ako senior citizen, or hindi naman ako yung may hindi ako sakitin, di ba? So talagang nagko-contribute lang kasi, di ba? Ako'y gala, di natin alam. Baka ako'y matapilok sa unahan, mapilayan, ma-hospital, alam niyo yon. So kailangan ko magbayad ng contribution at parte. Kumbaga saka meron din naman pambayad, okay lang. Pero yung malaman natin, marinig natin na hindi lahat ng mga na-hospital ay kinover ang gastusin sa hospital. Hindi lahat ng gastusin sa mga papublikong hospital o private hospital ay kinover ng PhilHealth. 20% lang pala or 10%. Alam niyo yun? So tapos samantala ang daming pera pala ng PhilHealth. Tapos ngayon sobrang dami ng pera ng PhilHealth, tinanggalan ng subsidy, zero budget. So hindi sinubsidize ng government ang PhilHealth. Kesyo nga daw ay napakarami pang pera, 600 billion. And ito pa, malupit dyan, di ba? Yung 600 billion plus na budget or pondo na meron ang PhilHealth, yung butal, parang 90 billion ba yun? So siya ginamit, no? Nilipat pa nila sa ibang departamento sa DPWH para daw gamitin pang paggawa ng kalsada o pa mang mga proyekto ng DPWH. 'Di ba? Alam niyo 'yon, pera natin 'yan eh. Hindi 'yon, pera natin 'yon talaga, like galing sa sahod 'yon. Galing sa pinaghirapan nating pera. 'Di ba? Isipin natin yung mga crew, service crew na mga mga working students, service crew ng Jollibee, McDonald's o pa mang mga fast food restaurant dito sa Pilipinas na tumatanggap ng mga working students, 'di ba? Nagbabayad yang mga yan, automatic kaltas, 'di ba? Kinakatasan sila ng
500 pesos per month, 250 pesos per sahod per kinsina sa PhilHealth. So estudyante yon, ang 500 pesos sa isang buwan, malaking bagay na yon, di ba? Pambiling ano na yon, mga school mga requirements, di ba? Pero yun, pambayad sa PhilHealth kasi yun nasa batas yun nakapagka-empleyado ka, ano yan, automatic yan, kakaltasan. Ngayon, itong head na sino yon? Yung pinaka-head ng PhilHealth, pinaka-chairman, pinaka-presidente. Ginamit ang 100 million plus ginastos pang Christmas party. Yung mga walang mga kaluluwa, grabe, nakabad trip. So grabe yung corruption laganap sa lahat ng ahensya. So akala ko kasi talaga dati nung sa time ni Digong, so tuloy-tuloy na, kumbaga parang parang nagpe-pave way si Digong, no? Parang nilinis siya lahat yung mga ahensya kahit paano, parang sinimulan ni Digong, tapos itutuloy ng susunod na administration. Pero wala, ang nangyari, back to zero, back to negative talaga, no? So mas malala pa talaga sa time ni Pinoy. So nakakalungkot lang. Kaya itong kung ako may estudyante or empleyado, estudyante lang for sabihin na natin, no? Kumbaga parang okay lang sa akin siguro na lumiban muna ng isang araw in giveaway or para mag-giveaway sa ginaganap na event nitong INC. Kasi nga ito nga ay para sa hindi lang sa kailang simbahan, sa kailang mga miyembro, kundi para sa atin lahat to, no? Sila nga kumbaga parang although wala namang problema kay VP Sara na mapatalsik, ma-impeach, okay lang din sa kanya. Tsaka hindi naman din talaga sure Mas maganda nga yun no? Ako nga excited ako na magkaroon ng impeachment trials kasi doon magkakaalaman, doon talaga sasagutin, proper venue talaga yung kasi yun talaga pinaka-husgado, pinaka-court para sagutin ni VP Sara ang mga issue na binabato sa kanya, mga katanungan. So ang problema lang, so hindi na matutuloy, no, dahil nga dito, at sana nga hindi na matutuloy kasi totoo naman pala talaga. Na-realize ko rin kanina kahapon o kanina na siya, time consuming, sayang yung effort, sayang yung energy, sayang yung oras, saka yung pera na gagastusin ng gobyerno para sa impeachment trials na yan, kung saan maraming mga problema na mas seryoso na dapat unahin, na dapat bigyan ng pansin or tugunan. Gutom, kahirapan, kriminalidad, droga, horror, at kung ano-ano pa. So sa tingin nyo? Diretso pala tayo doon sa may San Pedro Square. So malapit na mag alas 8, 7:24 na, no? So konti na lang, ilang minuto na lang magsisimula na yung kanilang rally speech. So at least man lang kahit konting kahit portion lang, no, maririnig natin, maliban sa mga nakita nating banner na tinataas nila na panawagan, kumbaga yun ang panawagan or yun yung pinakamithiin nila sa rally na ito, National Rally for Peace. National Rally for Peace, para sa bayan. Ang INC is for unity. INC is for progress. Naalala ko yung tuloy yung kanta ni Bambo. Ang hindi pulat dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay hindi siyang dahilan, hanggat maraming lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Yun. Pasok tayo sa loob. Pero yung yung mga nag-aaway tapos ipagbati, parang malabo yung mangyari, no? Kasi nag-aaway na nga tapos ipagbati mo pa. Pwede naman gumit na. Tama lang naman, gumit na. Huwag na lang ipagbati siguro. Gumit na lang na tama ng awayan. Hindi muna ngayon, kumbaga tsaka na ipagpatuloy yung away. Huwag muna ngayon, not this time.
Parang sa mga sa mga senaryo sa mga palabas, mga pelikula na napapanood natin, di ba? Na yan hindi magkakaunawaan, di ba? May kanya-kanyang mga opinion, may mga ayan na, simula na yung rally. So 7:26 pa lang pero may starting na nagsisimula na yung diyan presentation. Ay player muna. And then, yun na, nag-evolve kayo ng pagiging... Yun eh. Pero tayo mahirap rin yung mahawak ng... May exercise in the So, kailan yung po ginagawa yung pagiging referee? weekend stage. Gusto nyo sa akin. Buong linggo, kasama. Ibalik ka naman mo. Balik ka na ng gano'n. Hindi ko alam ang event ko siya. Usually po kasi. Sandali lang Timika, ano? 2013 po ata. Hindi na naman Ano? Pupunta lang naman po ako ng ilong basta hindi ko Hindi na kakakita tayo. Kasi hindi wala kayo ng 2013. Si Ate Mika na. So, Pinapagandaan namin mag-store, sari-sari store. Yung family house po nila, malapit, halos tapat lang po ng yung store ko. susilip-silip mo si Ate, si Kuya Jay. Nasilip mo siya. tinanong ko po yung number niya. So time check ho tayo dito. It's 7:29, 7:30. 30 minutes na lang at mag-alas 8 na. So magsisimula na yung peace rally dito sa area. Wala ko siya doon pa. So, Ay, ang cute nun! Ang galing nun ginawa niya positive yung kanyang Kasi kung hindi nag-reply sa'yo, isipin mo, gusto sa akin to talaga. Hindi talaga. Pero ang naisip ni Kuya JB, wala akong pang text. Hindi po tayo agad Ano ba yung naiisip niyo na parang para sa isang babae katulad mo? So okay na tayo dito maraming thank you. So part 4 na to. So part 5 ulit tayo dito. So bali ipapakita sa inyo yung crowd dito sa may City Hall Ground or San Pedro Square. Kung saan pinaka-venue talaga siya para sa gagawing National Rally for Peace. Okay, so mamaya bago pa meron pa tayong aantayin 30 minutes bago magsimula yung talaga pinaka National Rally for Peace. So as of now, i-off muna natin to tapos ipapakita ko ulit sa inyo yung crowd kasi iba yung content kanina. Naglalakad lang tayo mula sa may Aldivinco area sa may Rojas Avenue papunta dito sa may San Pedro Street sa may San Pedro Square dito sa may City Hall. So grabe daming tao. So good luck sa atin. Although meron pa naman tayo 30 minutes lang naman yung natin yung aantayin para lang magsimula yung National Rally for Peace and uuwi na tayo. wala ko yung bakit.